Hello, welcome to Virgo Philippines. So, ito yung reading natin for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Take only what resonates. Ayan. Habang sinashuffle ko yung cards, i-show ko lang sa screen yung mga details. Ayan. Sa TikTok, Unipri. Facebook page, Madam P. Paki-follow din ako dyan, guys. Diyan ka rin pwedeng mag-inquire sa akin for personal reading. And also, Gmail, virgophilippines@gmail.com. Okay? Meron ako available, palm reading, astrological reading. Hindi mo masasearch yung Madam P, so ang isearch mo yung mga hashtag dyan, alin man dyan, sa Facebook. Okay, so sa TikTok shop namin, Unipri, dyan ka pwedeng mag-avail ng mga products such as Evil Eye Bracelet, ayan, yung mga crystals, yung mga ganito. And meron pang mga iba doon. We'll try to upload one of these days yung mga bagong product namin. So, hopefully ay ma-follow mo din ako doon. So, start na natin. This is for the sign of Virgo. If you don't like this kind of reading, feel free na next video or magtingin na lang doon sa channel ng ibang video na mas magre-resonate sa'yo. Judgment, Six of Swords. So, this is your main energy. I like your energy, guys. I can see na, the 6. Sa astrology, nakukuha ko dito yung 6th of house Maybe there's something na you're moving on, no? From something with the Judgment. Pwedeng nagising ka na sa katotohanan. Pwedeng na-realize mo na kung ano yung mga dapat mong gawin. You're now moving on from the things na hindi na nagsaserve ng purpose or wala ng purpose sa'yo. Maybe this is something with a star na gustong-gusto mo. Na maybe pangarap mo or goals mo or maybe could be a person for some of you. It doesn't matter kung person na may kinalaman sa or maybe work, career na pwedeng hindi mo makuha, hindi mo ma-achieve, but nakuha mo na yung mga lessons na dapat mong makuha doon. And now you're moving on from this. The Justice card is here. Now you are accepting the reality with the Justice card. Yung realidad doon sa bagay na yun. Maybe yung iba sa inyo could be a partnership, relationship, connection, na you are moving on, you are ending this with the Tower. But nakita natin with the Strength card na mas matibay or mas malakas ka na ngayon. And I can see that with the Sun, mas nakakapag-focus ka sa mga bagay na dapat mong pag-focusan. Kasi minsan, the more that we focus on the star, 'di ba? Yung the star is yung goals natin or yung wish natin, dreams natin. The more na nagfo-focus tayo doon, hindi na natin magawa yung mga bagay na dapat nating gawain talaga. Masyado na tayo nagiging dreamy in a way, 'di ba? Ito ang pinakasimpleng term Kung magfo-focus ka sa mga bagay na hindi mo maabot, hindi mo makuha sa ngayon, hindi mo makikita yung mga bagay na meron ka at mas madaling makuha. Okay? So, I feel like this is one of the lesson na natututunan mo sa buhay mo ngayon. And now you are learning how to let go, move on with your life, focus on the things that is more important. Okay? Kasi kung, tignan mo na lang halimbawa tumingin ka sa ulap pag gabi, doon mo makikita yung mga bituin. 'Di ba? Pag sa bituin ka na nakatingin, hindi mo makikita yung mga bagay sa paligid mo kasi madilim. No? Iba-iba pag gabi. So ngayon, hindi mo magawa yung mga bagay na dapat mong gagawin. But when you focus on the sun, when you see the sun, not necessarily tumingin ka sa araw, no? Mas makikita mo yung nasa paligid mo. Mas makikita mo yung ano yung dapat gagawin, ano yung dapat ayusin, anong dapat pagfokusan. That could be work, that could be your reality, 'di ba? Nandun ka lang sa focus mo ngayon sa realidad.
let's move on to the next part of the reading kung saan kukunin ko naman yung main energy ng person na kakonect mo. Hindi nga pala ako nag-astrology, hindi ako nagtatarot reading. Ang available sa akin, astrological palm reading yan. Yung tarot reading, available siya doon sa aking friend, si Jing Tarot Reader. I-search mo na lang siya sa Facebook. Siya yung nagbibigay ng personal reading ng tarot. Yung sa akin, libreng, or kasama na siya, if you would avail the astrological reading, may kasama siyang tarot advice. Okay? So, anyway, you do have here the 5 of Cups. Okay. The King of Pentacles. The bottom of the deck is the 6 of Wands. Actually, the 6 of Wands, ito nagpakita na ito kanina eh. Wait lang, guys. Okay, I'm back. By the way, uminom lang ako ng tubig. King of Pentacles, this is someone who is stable. This is someone na pwedeng stable siya pero hindi nakakapagbigay ng happiness sa kanya yung material success niya ngayon eh. Kung ano man yung mga meron siya sa buhay niya ngayon, hindi siya masaya. With the 5 of Cups, ito kabaliktaran. Sobrang nalulungkot siya. Sobrang nasasaktan siya. Sobrang nahirapan siya. Kung ano man yung mga nangyayaring changes sa buhay niya ngayon, hindi niya to gusto. And with the 6 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius energy, maybe this is a person na nagbabalance sa'yo. Maybe this is a person. The 2 of Cups is here. This could be a person in the past. So, pwedeng may relationship sa inyo, partnership, friendship. There's a deeper level of commitment. Pero, with the 3 of Wands, nakikita natin na may miss ka nitong taong to. So, this is a person in the past. So, kung wala kang past person na kakonect or kahit sinong kakonect ngayon, well, this might not be your reading kasi ito past person energy talaga to. And with the 4 of Cups, alam mo yung the 4 of Cups, the Ace of Cups, and the 10 of Swords. So, might be may ending sa inyo because something na may kinalaman sa new love or new person, new people sa buhay niya. It could be anyone or anywho. Hindi ko masabi. Honestly, I can see a child here. There's an angel na maliit dito. It looks like a child. So, some of you, this could have something to do with a child, or if not, could be a new person, new love sa buhay niya, or mga tao sa paligid niya, pwedeng ganun. Alin man doon, that maybe nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng ending sa inyong dalawa. Pero as you can see with the 4 of Cups, this is the energy of your person. Hindi siya masaya. Na parang, hindi niya lang alam kung anong gagawin niya. There's like choices, but hindi niya alam kung alin doon. And I can see na this person, alam mo yung feeling na, I don't know, the energy is parang nakidnap. I don't know why, pero ganun yung energy na kukuha ko ngayon. Nakidnap in a way na parang, imagine yourself being in a place wherein hindi ka happy sa surrounding mo. Parang napipilitan ka, no? Na parang wala kang magawa because parang nakidnap. You know, yun yung energy niya eh. And imagine a victim na nakidnap, na parang kahit anong alok mo ng pagkain, hindi yun yung makakapagpasaya sa akin eh. Parang ganun. Eto, mabubuhay ako dito with the food na ibibigay mo or iaalok mo. And that could mean, pwedeng sa sitwasyon niya, kung ano man ang mga nasa paligid niya ngayon, kung ano man kayang i-offer nitong mga bagay na to, mga taong to, mga pagngyayaring ito sa buhay niya, hindi niya talaga to necessarily gusto. Maaaring tanggapin niya, sabihin na natin kainin niya, kung ito'y pagkain or what. Or, you know, but the feeling is that hindi ko talaga to gusto. Napipilitan lang ako. So, this person is, yung situation niya ngayon is ganon. Kung hindi ka nakaka-relate, guys, wag mong ipilit. Yun lang yun. Wag mong ipilit. Kasi hindi naman talaga ito personal reading, di ba? And at the same time, kanya-kanya to ng kung paano mag-a-apply ito sa story mo. Pwede ka makarelate, pwedeng hindi 100%.
Kung ano lang yung message na makuha mo, guidance na makuha mo, yun yung para sa'yo. Yun lang yung kunin mo. Emotions ninyo para sa isa't isa. For the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising. You do have here the Emperor and the Star. Imagine, kanina yung unang card na lumabas is the Star, or kasama siya sa unang nakitang card natin, which is the Star. It has something to do with your wish. This has something to do with malayo sa'yo. This has something to do with gusto mo. And yun yung nakikita natin na emotion mo dito sa person na to. And with the Emperor, nakita natin kung paano nag-shift itong Emperor. I see this as like the Empress energy, but more on anong tawag dito? Medyo ulyanin ako guys. Pasensya ka na. Ayun, masculine. If the Empress is feminine energy, this is masculine. And I don't know, I can see the energy of Mars. So, could be an Aries or Scorpio. Yun yung mga zodiac sign na ang ruling planet ay si Mars. Inom lang ako guys. So the way I see this is that you're taking action. Mars is about the planet of action, bravery, katapangan. And you being a masculine here sa energy mo, pwedeng nagkakaroon ka ng lakas ng loob ng tapang para gawain or i-reach yung mga goals mo. Hindi man dito sa person na to, pwedeng yung iba meron, no? Pwedeng pagdating sa taong to, you're making changes, you're making movement, pero yung iba sa inyo pwedeng hindi, pwedeng creating changes, making movement na may kinalaman sa goals mo sa ngayon. Maaaring mahal mo tong person na to with the Ten of Cups, but with the Three of Swords, Gemini, Libra, Aquarius energy, this is like pwedeng ikaw lalabas na querida, parang ganon, or might be I don't know, Ten of Cups, it also could be a family. So pwedeng mahal mo tong person na to, pero ayaw mong saktan ng pamilya mo, or ayaw mong saktan ng pamilya niya, parang ganon, or might be gusto mo tong person na to, but you are just focusing on yourself with the Emperor, or could be ginagawa mo na lang yung tama or yung dapat ngayon. And yeah, with the Lovers, this is Gemini energy, so I can see that I don't know, it also talks about communication, and maybe mas wini-work out mo na lang ito sa mga partners mo sa buhay mo ngayon. Pag sinabi nating partner, it could be love, it could be friends, it could be people in your life na makakatulong na mas ma-reach yung goals mo, and might be itong person na to, nakakonect mo, might be hindi naman siya nakakatulong na ma-achieve yung goals ko Pwedeng kinausap mo siya, pwedeng may communication, connection sa inyo, pero hindi naman nagkaroon ng laman yung mga connection na yun or yung pag-uusap na yun. So, why would I waste my time or continue on doing this kung meron namang ibang tao sa paligid ko na dapat mas pagtuunan ko ng pansin, kasi sila yung mas magbibigay ng opportunity sa akin na may mas mabibuild ako sa kanila. So, ganun yung emotions mo sa ngayon. And maybe yun din yung pananaw mo sa ngayon, to have some kind of growth with you, with the people around you, with yourself. And punta naman tayo sa person mo, kakonect mo, anong emotion niya for you. Ten of Cups, Five of Pentacles. You know, yung Five of Cups is about the emotion na nararamdaman niya sa situation niya. And it has something to do with changes sa buhay niya, mga bagay na nakikita niya sa sarili niya na hindi niya gusto, na gusto niya sanang mabago pero wala siyang magawa because of responsibility. Eight of Swords, so nakikita nga natin dyan yung pagkaka-stress ng person na to, pagkaka-stuck sa situation nitong person na to, and this person is not happy. And ibabalik kita doon sa kwento ko about the kidnapper. The same thing ang nararamdaman ko ngayon, para ako nakidnap, para akong wala akong choice, hindi ako pwedeng sumigaw, hindi ko pwedeng i-open up yung emotions ko para sa'yo, hindi ko pwedeng sabihin sa'yo yung mga nasa isip ko, hindi ako pwedeng, I feel like this person is pwedeng na-kidnap in a way na hindi lang dahil hindi niya magawa, kasi kaya naman niyang gawain ko sa totoo lang 'di ba? But may mga restrictions kasi yung na-kidnap is like that pwedeng may
For example, if you have communication in the past, maybe for now, hindi niya kayang gawain or magawa yung communication na yun kasi may naghahawak ng cellphone ko. Kasi may nagsasabi sa akin bawal, may nagpipigil sa akin. So, that is the energy dun sa parang pagka-kidnap. Okay? It's, hindi mo pwedeng sabihin na may choice etong person na to, because the way I see this, wala siyang choice. Pwedeng may nagpipigil sa kanya, bawal mong makita, bawal mong tignan, bawal mong gawin ito, bawal mong gawin yan. So maraming restrictions, maraming nagbabawal, maraming dahilan. Hindi lang dahilan yun nga, may mga tao sa buhay niya ngayon na pwedeng nagiging dahilan kung bakit hindi magkaroon ng pagbabago sa inyo ngayon. And I feel like with the 10 of Cups, maybe yung iba family member or people in his or her life na pwedeng, I feel like minsan niya nang hiniling sa buhay niya, ginusto sa buhay niya, but then na-realize niya na I don't like this situation pala. Okay? Five of Pentacles. So ngayon, some kind of loss ang nakukuha natin dito sa person na to. Loss of freedom. Etong emotion na to hindi lang para sa'yo, but sa buhay niya ngayon. Para akong nawalan ng mata, para ako nawalan ng tenga, nawalan ng paa. Kasi kung ano man yung gagawain ko, sasabihin ko, makikita ko, or maririnig ko, may nagdidikta sa akin, may nagsasabi sa akin na ganito, ganyan. And this person is not happy. Hindi siya masaya. In the near future, for the both of you, honestly, if I would see this reading, pwedeng in the past, pwedeng hindi niya pinakita sa'yo na gusto ka niya, or nagkagusto siya sa'yo, or pwedeng hindi kanya gusto at all in the past. They see you as someone na parang medyo bumaba ang tingin or mababa ang tingin. So, I don't know. Could be. Pwede rin namang hindi. But some of you, ganon. What will happen in the future for the both of you? And I really don't like the energy of the King of Pentacles. I can see someone very jealous or what. Nine of Wands and the Devil. Clarify the Devil. Nine of Cups. And the Two of Swords. Okay. Okay. Bottom of the deck is the Four of Swords. Okay. Wait lang guys, kasi may nalaglag na card Three of Pentacles. The Two of Cups. Okay. I want to clarify the Three of Pentacles and the Two of Cups. Ito nagkakapalit-palit ng, I don't know if you could be cross-watcher. Pwedeng ang person mo is si Virgo or what. Seven of Pentacles is here. What's with the Seven of Pentacles? Three of Swords is at the bottom of the deck. Ace of Cups and the Three of Wands. I feel like with the Nine of Wands and the Devil, sa connection na ito, well, I will not say you, kasi nga, nagkapalit-palit yung energy dito sa part na ito. Well, in the future, I can see that someone here will be manipulative. Siya yung magmamanipulate.
And I feel like that is the devil, which is, sabihin na natin yung kidnapper dito sa connection na to, kung nakaka-relate ka sa part na yon. The kidnapper, the one who is manipulating the person, which is, pwedeng nakikita niya, I mean, when you say manipulation, yung manipulation kasi hindi naman necessarily, um, toxic, or let's say toxic na rin, pero hanggat maaari, binabalik-balik niya yung words niya para mapasunod niya yung tao. You know what I mean? For example, if this is a person na may connection with the child, the Page of Cups is showing to me as a child, which is with the Ace of Cups. Pwedeng, I do love this child, pwedeng ganon. Pwedeng yung other person na yon could be a family member, sasabihin sa kanya, oh, hindi mo pwedeng gawin to kasi makikita ng mga anak mo ganto ganyan, o hindi mo pwedeng gawin yan kasi madidismaya itong, pag child naman could be anak niya or anak ng ibang tao sa paligid niya na medyo naging close or medyo importante para sa kanya. Okay, if you do that, hindi yan magugustuhan ni ganito. So, may mga nakikita tayo dito na binabaliktad-baliktad niya yung words in order for this person na mamanipula niya. And in the future, ganun yung ginagawa ng taong ito, which is the devil, the manipulator here, the narcissist, para mapasunod itong person na to sa gusto niya. Okay? Maybe babanggitin niya yung, well, I can say a child, na magiging dahilan kung bakit, okay, nakatali ako or hindi ako pwedeng umalis or hindi ko pwedeng gawin yung gusto ko kasi because of this. And then pwedeng marirealize yung masasabi niya, oo nga, tama ka naman, ganun ganyan. And yun yung way ng manipulation. And then meron siya mga kahilingan or gustong mangyari na hindi niya makuha because wala siyang choice kundi sumunod. Okay? Hindi, kumbaga ang pagpamanipula dito is that, hindi dahil magagalit si ganito, pwedeng ganon, but maybe itinatak ng person na ito na nagmamanipulate sa person mo na parang magiging masama or hindi makakabuti itong gusto mong mangyari, and medyo magiging masama ang tingin sa'yo, pwedeng ganun. And, well, I don't know, honestly. Yung energy, ibabalik kita doon sa kidnapper na kwento. Ang person na ito, gustuhin man niya tumakas, gustuhin man niya lumayo. Hindi pwede kasi yung kidnapper, may kinidnap pa isa na importante sa'yo. You know what I mean? So, ganun, yung feeling ng person na to is that hindi siya pwedeng basta gumawa ng action kasi may ibang taong involved pa dito na pwedeng importante din sa kanya. Okay, and maybe the Page of Cups is a child, could be a sibling, could be anak, could be a friend or kapatid, pwedeng ganun. And the Two of Cups and the Three of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces, this is showing to me as relationship na nag-grow, na may kinalaman sa pera with the Seven of Pentacles. Pwedeng may mga bagay na gagalawin in the future na may kinalaman sa pera. Maybe it has something to do with nag-grow na noon pero hindi masyadong nag-grow. With the Three of Wands, nakakita tayo dito ng pagpaplano. And I feel like with the Ace of Cups, someone here is magkakaroon ng new love or new people in your life. And I feel like this is you na pwedeng magiging mas importante para sa'yo in the future. Not necessarily love na person. It could be new talent, new skills, or new hobby na mamahalin mo, nagugustuhin mo, that you will be, yung heart mo, yung puso mo nandito sa bagay na ito. So, nandun. And maybe it involves money with the Seven of Pentacles. So, nakikita natin yung new beginning for you pagdating sa bagay na ito. Something na parang dito ko na lang itutuon ng attention ko. Ito yung makakapagpasaya sa akin. Ito yung new beginning ko. Ito yung bagay na mas magbibigay ng growth para sa akin. So, that is like, yung iba, new partnership, and
I feel like medyo mas magiging magaan, mas magiging dali para sa'yo na gawain yung mga bagay na gusto mong gawin. Magiging mas at peace ang mga bagay na ito because of you being in love dito sa ginagawa mo. And the Three of Pentacles, I feel like yung iba sa inyo pwedeng masaktan kasi nilaban mo eh. Parang ganon. Nilaban mo, yung iba naghintay ka. The Empress, the Ace of Wands, yeah. Yung iba, you created the new beginning dito sa connection na to, or maybe you tried to save this person from that monster sa buhay niya, or sa kung hindi man nandun yung um, may mga action kang ginawa, no? Na pwedeng mahirap or masakit para sa'yo na walang kinalabasan or hindi nangyari itong mga action. But, Page of Swords, the energy is that you moving on, you focusing on your life, yourself, would be easier this time once na na-accomplish mo na yung the Empress, which is yung pagmamahal sa sarili mo. Yung pagmamahal sa sarili mo is not just pagmamahal sa sarili mo physically, maybe pagmamahal sa sarili mo pagdating sa shadow side mo. Ano ba yung mga nakaraan mo na hindi mo matanggap? Ano ba yung pamilya mo na hindi mo matanggap? Saang sitwasyon ba sa buhay mo ang bagay na hindi mo matanggap? Then maybe you have learned how to accept this people, challenges, past in your life na parang hindi man maganda yung kwento, pero ito yung nagpabigay ng kulay sa buhay ko. So this is you accepting who you are, accepting your own ghost, accepting your maybe self. Yung iba sa inyo, ang pangat ang tingin ko sa sarili ko, ganito ganyan. You are a Virgo. You are someone who is perfectionist. You are someone na pag tumingin ka sa salamin, makikita mo yung negative, yung makikita mo yung hindi maganda sa'yo because you are someone na gusto mo ng perfect, maayos. And this is you accepting that hindi mo pwedeng makuha lahat ng bagay, but kung ano yung meron ka, that is what will make you who you are as a person. Yun yung magbibigay ng uniqueness sa'yo. Okay? Ibig sabihin, hindi man ako kasing ganda ni Marian, babae ka man or lalaki, LGBTQIA+. Pwedeng masasabi mo, pero may sarili akong ganda. At yun yung ilalabas ko ngayon. Okay? Nagigets mo yon. And you, loving yourself is what could help you na ma-overcome itong pag-move on na ito sa buhay mo. And you do have the Nine of Cups and the Two of Swords. I want to clarify this. What's with the Nine of Cups and the Two of Swords? Eight of Wands. What is with the Eight of Wands? Ten of Pentacles, Knight of Pentacles, Five of Wands. Honestly, I can see this as a person who is greedy. And itong greedy na person na to is the one making decision. And the Ten of Pentacles, it feels like medyo nakakita tayo ng insecurities dito sa person na to. I don't know. It feels like parang nanalo ako dito. Yun yung feeling. And that could be the devil sa connection niyo, like the kidnapper sa connection nito. If you can relate to that. Ang energy dito parang meron ako or nakuha ko yung mga bagay na gusto ko and I'm happy. Kasi that would make me feel, kung ito another lover or another connection, ito yung mas magpapa-feeling na at least nakuha ko yung gusto ko. No? And
tinatry kong isipin kung paano ko sasabihin sa inyo in words. But the story here or yung nakukuha kong energy is that, alam mo yung story ng dalawang babae. And then, halimbawa, ang pinag-aagawan is isang lalaki, pwedeng ganon. And then, the other person could be the legal wife or the girlfriend, sabihin na natin ganon. Medyo, ang tingin niya sa sarili niya is pangit, hindi maganda, tapos, ang tingin niya sa'yo is you are someone na maganda, you are someone na makinis, sexy, or you are someone na kahanga-hanga, ang galing, ang daming masabi sa'yo because you have this, you have that. Parang wala siyang makitang pangit sa'yo, honestly. Pero the way I say this, at least nakuha ko yung bagay na para sa akin. At least I have this. Diba? I have this, sabihin na natin yung guy, if this is a love connection. So, at least I have this. Or kung ito ay hindi relationship, could be a family member, okay? At least, nakuha mo, I mean, you have the beauty, you have everything, you have etc. na gusto ko. Pero because hindi ko makuha yan, kukunin ko yung importante sa'yo. Parang ganon. And that would make me feel na mas higit ako sa'yo. Parang ganon. Kasi, yung bagay na gusto mo, hindi mo makukuha dahil nasa akin. Nagets mo yon. And hindi ko alam kung makaka-relate ka doon. Kung hindi, wag mong kuhanin. Okay? Yung iba, if you're going to write negative comments, wag mo nang tangkain. Kasi next time, hindi na makikita pa yung comments mo. Okay? So, yan. Ako, nangingi ako ng mga, comments. Actually, bukod sa nag-i-increase ito sa akin ng happiness and natutuwa ako sa mga nakikipag-interact sa comment. Yung iba natutuwa ako, updated talaga sa comment, nakaka 100 comments na sila. Nakikita ko po kung ilang beses kayo nakakapag-comment So, natutuwa po ako doon. Ngayon, I'm just saying na kung magsasabi kayo ng negative comment kasi hindi kayo nakarelate sa reading or hindi nyo nagustuhan yung way ko ng pag-read, wag nyo na pong tangkain kasi i-delete po namin yun. I-hide po namin yun. Next time mag-comment man kayo, hindi na po makikita kahit kailan ng kung sino man. Okay? Okay. So, nabanggit ko lang. And, bakit ko binanggit? Hindi, kasi hingi pa rin naman ako ng comment para mas mag-spread yung ating video at mas mabigyan ko ng, alam mo, the more na na-spread yung video, the more na hindi lang ikaw yung nakakatulong sa akin sa channel na mag-grow. At the same time, meron tayong mga tao na nahihipo din natin yung puso nila, nag-guide din natin sila in a way. Okay? So, the 5 of Wands is at the bottom of the deck. Aries Leo, Sagittarius energy. So, I can see fight, pag-aaway. I can see changes na may kinalaman sa dahil may nagagalit, pwedeng ganun, or someone here is being impatient, or someone here is seeing you as a threat. Ayan. Pero nakikita nga natin kung paano nai-insecure itong taong ito sa'yo. So, tingnan mo na lang din na dito sa connection na to, hindi ka natalo. Huwag mong tingnan na sarili mong natalo ka. Bakit? Kasi actually, hindi mo man nakuha yung gusto mo, pero nag-gain ka ng knowledge dito. 'Di ba? Mas natutunan mong mas mag-focus sa sarili mo, sa like, you focusing on the star, tapos nung biglang lumabas si sun, 'di ba? Doon yung realidad, yung truth sa connection nito, doon mo nakita yung nasa paligid mo, o 'di ba? Mas nakapag-focus ka sa mga dapat mong pag-focusan. And yun yung opportunity for you to grow as a person. Maybe in the past nakita mo na hindi ako mag-grow, kailangan ko tong taong to. Hindi ko ma-achieve yung full potential ko kasi kailangan ko nito.
or kailangan ko siya, or mas magiging maganda, or mas ma-fulfill ko yung purpose ko sa mundo pag nandito tong taong to. Maybe in the past, ganun yung thinking mo. Pero in the future, nakikita natin yung mababago to, kasi maaaring hindi man naging maganda, naging masalimuot man. For example, balik tayo doon sa kidnapper na energy. Asa nakikita natin dito, could be, hindi mo man na-save itong person na to sa kung ano yung kinahinatnan niya or kahihinatnan niya. But the way I say this, meron naman kasi siyang choice. Okay? Or meron naman kasi siyang sarili niyang kilos. Kailangan niya lang labanan yung mga bagay na pwedeng sa ngayon, ito yung nagiging kahinaan niya. Okay? And sa buhay natin, meron tayong mga kanya-kanyang lesson. The devil or the narcissist person is someone na sabihin na natin, for you, para sa person mo, para sa'yo, pangit or hindi magandang tingin nyo dito sa taong to. Pero honestly, tao pa rin yun eh. Meron pa rin siyang lesson na dapat matutunan din niya sa buhay niya. And maybe it involves all of you. Kasama ka sa lesson na dapat matutunan niya. Ano yung may tutulong mo doon? How to love yourself. Diba? Diba? Paano makuha ka as an inspiration para sa kanya, pwedeng gano'n. And it doesn't, mean na talagang naging gano'n siya. Pwedeng kaya siya naging gano'n, ka-overprotective, or what it is because pwedeng may mga bagay siyang hinihil sa sarili niya, mga bagay na hindi siya ma-accept sa sarili niya, etc. etc. Okay? So, well, what is the advice for you? Wala ko nakikitang advice, pero I would like to get advice for you. Kukuha tayo ng card for that. Advice para sa'yo. For the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Okay. Oh, sorry. Masyadong maraming card nang lumabas. You will hear the Wheel of Fortune and the Ten of Swords. I feel like you need to end something, or you need to make changes. And tell me what's with the Ten of Swords. The Nine of Swords, yan. Could be the problem, or yun na. Pagdating sa person na to, hanggang kailan mo siya makikita as problema. Hanggang kailan mo siya makikita as stress sa buhay mo. Hanggang kailan mo makikita na parang this person is the star na mahirap makuha sa buhay ko. So maybe it's time for you to let go of that person and make changes sa buhay mo, sa pera mo, sa sarili mo na hindi nag-work out para sa'yo, or career na pwedeng hindi masyadong nag-grow. Maybe you have to make changes dun sa bagay na yon. Okay? May mga bagay na hindi pwedeng ilaban. Ang dapat lang gawin is mag-focus ka na lang sa sarili mo. Pagdating sa career, sa business, not all the time dapat mong tignan or masdan yung kaaway mo. Minsan ang dapat mong tignan is yung sarili mo. Ano bang kulang sa'yo? Ano bang dapat mong i-improve sa sarili mo? Dahil mas mamamagnet mo yung love, mas mamamagnet mo yung pera. Halimbawa, may negosyo ka, huwag mong tignan yung kapitbahay mo, bakit ang dami niyang mga customer, ang dami niyang kliyente. At tignan mo sa sarili mo, ano bang dapat mong ayusin sa sarili mo na mas magbibigay ng growth para sa'yo. Maaring hindi ka nag-grow hindi dahil sa kanila. Maaring hindi ka nag-grow dahil may kulang pa. Okay? May dapat kang ayusin. At ito ang dapat mong unahin muna. Okay? Kesa ang pamumuna or pagtingin sa mali ng iba. So, that is the message for you. Thank you for watching. I love you all. If you do like to book a personal reading, tarot reading, tarot reader, ako po sa
Sa TikTok yan, pwede na rin kayo dyan mag-message. Meron na rin akong admin. Not in the TikTok shop, dun sa TikTok na ano po. TikTok talaga na may mga videos. Diyan, pwede ka dyan mag-message to book a personal reading. Pero mas madali kung sa FB page, Madam P, or dito sa Gmail, pwede rin. Ato, hashtag Virgo Philippines, hashtag Libra Philippines, Water Sign Philippines, Unicorn Princess Tarot, Madam PTV. Lagyan mo ng hashtag kasi ito nilalagay ko sa post yan. And if you want to book palm reading, available tayo 500 for 40 minutes to 1 hour video. Yung ating astrological reading, 1.5 yung 1 hour or so. Minsan, sobra pa sa 1 hour yung nagagawa ko. Yung iba umaabot ng 2 hours pa nga eh. Kasi may tarot advice na kasama na yon, no? Kung gusto mo sa love, yan, 1.5 career, 1.5 if you want both, may kasama na yung palm reading na free. So, yeah, feel free na mag-message aming page. Maraming salamat po. And that is it for now. I will end the video here. Hopefully, nabigyan kita ng guidance. Sana mag-comment ka. Sobrang mahal na mahal ko po kayo, guys. Except the negative comments. I really do hate negative comments. And thank you for watching. I love you all and bye-bye.